Good morning po. Evening mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is March, April 12, 2026. Tayo ngayon ay andito sa Malvines Grand Canal. Dito yan sa Taguig at dadalhin po natin sa may Estacio compound sa may Pateros. Ito po. Meron po silang sulat na hindi nila tinatanggap yung withdrawal. Ano ang mangyayari doon pagka hindi tinatanggap yung withdrawal? Ay, dito sa pamalang lungsod, siyempre concerned po natin yung lugar at saka yung epekto nito sa mga kababayan po natin, hindi na sa mga kababayan po natin, pati doon sa mga ibang lugar po. Kasi may epekto rin po doon sa air quality po. Oo nga ho, ano ang nais yung ibigay na babala sa mga kababayan po natin dyan sa Nabotas? Well, tuloy-tuloy naman pag-monitor po natin ng air quality. Kanina medyo umaga ay tumaas po yung air quality index, pero ngayong hapon, 6 p.m., bumalik na po siya sa almost normal na po siya. Kasi umabot niya ng 119. Masama doon sa sensitive na may pero ngayon balik siya. Okay naman po siya. Tuloy-tuloy dito ang monitoring niya. Ngayon, pero kung sakali po may mamimigay po ba kayo ng mga district mask sa mga kababayan po natin? Tuloy-tuloy naman po. Mag-upload po natin sa government to. Ay, so far, okay, may under control pa. May mga malaki pa rin po. Okay naman po siya. Hindi naman siya para ay affected yung air quality. So, yung surface po para hindi po siya umalag. Kaya lang, siyempre, major po yan. Hindi natin masabi sa minsan kaya natin na siya dumadaan. Minsan, gaya kanina, wala na po. Apoy, minsan nag-aapoy yung iyan. Dahil nga kailangan ng hindi lang po yung pagpantay po natin at operation. Pero syempre, kailangan natin i-consider yung safety rin. Kasi madilim na po kayo. Opo. Just to clarify lang po, Mayor, wala akong residente doon. Kung magkay malayo. Wala po. Kasi parang palaisang po yun. Po yun. Bago ka makakarating doon. Maraming o palaisaan. Bago ka marating doon. Mayor, baka meron po kayong nais dagdag. Mga hindi ko naitanong na sa inyo pagkakataon. Mayor John Rick Jackson. Go ahead po. Well, gusto lang natin gustuhan yung mga kababayan po natin at mga karating na lugar na tuloy-tuloy yung pag-monitor po natin ng air quality para malaman po natin kung masama na po ito, nag-aabiso po tayo para doon na lang pinag-drop o yung doon sa mga may problema sa respiratory ay unang lalabas. Pero sa ngayon po, dito sa ating lungsod, normal naman po yung air quality niya. At saan po natin na tuloy-tuloy po yung operation po natin para ma-maintain at ma-improve itong sunog doon sa ating landfill kahit na wala naman pong tao po sa dito. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras sa Mayor John Ray Chanco. Bukuhaan pa po kami ng iba pa pong update po dyan hanggang sa kasakali. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat po. Ayun po, si Mayor John Rick Chanco ng Nabotas City. Pwede ka, makakasama naman po natin sa Zoom si Ms. Sharon Ailing, ang CEO and Secretary of International Border Management and Technologies Association o MATA at ang Commercial Director po ng Fortunis Global Association. Ay kamunin nyo lang ito ang Pilipinas ay namumuna sa listahan ng sex trafficking. Kaya ho itong grupo nila Ma'am Sharon ay nananawagan sa pamahalaan ang importansya ng teknolohiya sa pagsugpo ng human trafficking. Ayan o, nasa Zoom na po si
Technologies Association. So our role is to bring together government, industry and experts from all around the world to share real-world experiences and to address border challenges and how we can work together to try and learn from each other and global challenges. Border challenges are a global problem and solutions need to be through collaboration. So our role at Ismata is to try and create a platform for that communication and collaboration to take place. So, thank you for that, Ms. Sharon. So, how do you think can technology help prevent human trafficking or child trafficking? Yes, human human and child trafficking is something that we have done a lot of work on at Ismata. We have worked very closely with the IOS, the International Organization for Movement, as well as here in the region with the Bali process. We've run a number of workshops around the world, which have included participation from both government and industry experts into addressing Hindi this yata kasya dyan, very sir. significant and serious challenge Oo, and di how kasya, sir. that we can approach this. Ha? I think the conclusion Dito has been, kaliwa? that the key is risk-based Oo nga po, sir, eh. data integration, bringing together travel history, behavioral indicators, and watch lists in real time. Advanced analytics and AI can help flag unusual travel patterns. Ba't Biometric identity. malayo pa ba sa inyo yan, sir? Hindi kayong lakarin? That travelers are legitimate Ito and dito? identities are genuine. But I think what we've really established is fundamentally it is interagency cooperation. Ay, ang sikip ng kalsada po, sir. And also that technology does work best when Wala na yatang it's ikutan dito, sir. Meron po ba? So officers we need to be investing Yung sa mapa po dito, wala, oh. Sarado. to have Sarado po, eh. the skills and the gut instincts. This is still something that technology can't do. To flag behavioural indicators and to intervene when required. So I think it's a two-stroke approach really. As much as we do need to utilise technology, we also need to be investing in our officers. Ms. Sharon, Wala na, sir, eh. said, Kaya po, based on the walang data, ikutan dito sa ano, no? 13,300 Filipinos Yung sinasabi niya, out of, ano? Doon lang talagang daanan, eh. 25,000 globally. Yung doon sa una. Trafficking is, Kaso, is listed in the lagpas tayo. The Philippines is next to Ukraine Imbis na and paano then maliwa ahead tayo of the United States. Ba't hindi ba malalakad yan, sir? Recently. Sa distansya mula doon. Parang 80 meters lang naman Our dun, sir. kababayan can Tapos kasi ng to subdivision, prevent this from happening. pwede na ba? It's very, very complicated and Na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po, at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.